official Facebook page Journey to True Religion. At bago po tayo mag-uumpisa sa ating paksang at tatalakayin ay manalangin po muna tayo. Ulaya po gumulan namigsansal sa langit bug lupa igdiyon sakit gunganan balaan mabugi nala batano binawad no namin lusaran sa glumbangan mindalanaan sa limpatagan nagulay nagdiwata ringgas na tagalilo manangi ramik pasaylo maganjodak pasasibo burita iksayat ni talo sayapat na ni umbaba busagatab nami baal nami tamani nilang buwan pasasibuan damiron pasasingaran damiron narito ay ni panampat rito sa gulay na magbayad matanggasi naniglap hintad. Okay, mga ka-journey, ngayon po ay araw ng Biyernes. Sa buwan po ng Hunyo, pitsa 14 sa taong 2024. Na kung saan sa gabing ito ay tayo po ay na lubos na nagpapasalamat sa ating apong may kapal kasama ng kanyang bugtong na anak na sa kanyang sariling bagong pangalan na po ang ating mahal na punong ministro Santo Papa Paulino Ungkoy Zamoragapay sa walang humpay niyang mga pag-ibig, pagmamahal at mga biyayang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya ang lahat ng mga pagpupuri ay mapapasa kanya sa walang hanggan. At mga ka-journey, muli po itong programa natin ay mayroon po tayong pa-premyo na kung saan ang bawat isa ay magkakamit ng tig-400 piso. Napakadali at napakasimple lang po ng inyong gagawin sapagkat abangan nyo lang po ang mga huling minuto sa ating live stream kung saan ibigay po natin ang isang tanong. At sa isang tanong na aming ibibigay sa inyo, kayo po ang siyang magbigay ng wastong sagot kasama ang inyong buong pangalan. At ang numero na inyo pong mapapadalhan ay ang numero 0909-5642-497. At ang inyo pong pangalan ang siyang magwagi ay amin pong i-anunsyo sa aming Religious Block Time sa RPNDX KDD Pulog City. Yan po ay araw ng Sabado at Linggo sa oras po ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At ang wastong sagot naman ay dito pa rin po natin i-anunsyo sa ating live stream. At ang sa mga sasali po, tiyakin nyo lang po na ang inyong pangalang gagamitin ay mayroon po kayong balidong ID. At nang sa ganoon, pagka maipadala na po namin sa inyo ang inyong mapapanalunan, na hindi po kayo mahirapan o pabalik-balik sa money transfer.
At ganun din, ang magpapadala ng inyong mapapanalunan ay hindi rin siya pabalik-balik sa money pawn shop, mga ka-journey. At maliban po sa ating papremyo sa mga kaibayo nating simbahan, sa ikasasaya po ninyong taus-pusong talakayan sa amin, mangyari lang na tumawag kayo sa ating numero 0938-1400669. Dito po sa ating programa, wala po kayong dapat na ikabahala at sapagkat amin pong binibigyan ng sapat na panahon upang makapagpaliwanag o upang makapagsalita din ang sinumang sa inyo ay gustong makipagtalakayan sa amin. Hiling lang din po namin sa inyo, pagkatapos yung magsalita ay nawa din naman sana ay pakinggan nyo din naman kami. At nang sa ganon, may paliwanag din namin sa inyo ang dapat naming ipaliwanag sa inyo upang mabigyang linaw ang kung anumang topiko o paksang ating pag-uusapan batay sa inyong nanaisin. Kaya mga ka-journey, muli po na amin pong inaasahan at laging inaabangan ang inyong mga pakikipagtalakayan sa amin ng taos-puso. At isa lang sa napakagandang ugali bilang mananampalataya na kailangan nating i-apply o isabuhay sa ating sarili ay ang ibigin ang katotohanan at tanggapin ang katotohanan. Na isa sa mga famous Christian apologist and theologian Dr. Frank Turek aniya, just follow the evidence where it leads. Kaya upang matanggap at maibig natin ang katotohanan ayon sa kaluhatian ng ating pong may kapal, kailangan natin sundan lang yung mga ebidensya na ating ilalatag upang makapagbigay tibay, patunay sa bawat paksang ating mapag-usapan. At sa oras na ito mga ka-journey, ang paksa pong ating tatalakayin ay patungkol po sa iglesia. Dilingis sa ating kalaman, lalong-lalo na tayo pong mga mananampalataya na sa unang siglo ay nagkaroon ng pagtatag ng iglesia ang ating mahal na Panginoon. At sa paksang ito, atin pong bibigyan ng mga ebidensya bilang mga katibayan at pagpapatunay na inalis ng Diyos ang kanyang iglesyang tatag sa bansang Israel. Ulitin po natin mga ka-journey, ang bibigyan po natin ng ebidensya, mga pangangatwiran at katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan ay ang inalis ng Diyos ang kanyang iglesyang tatag sa bansang Israel, mga ka-journey. Ngayon, kung atin pong babasahin sa Mateo 16:18, ganito po ang ating malinaw na babasa. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang pahayag na ito'y nangyari at naganap sa unang siglo. Ang nagsalita na siya ay magtatag ng kanyang sariling iglesia ay wala pong iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos Ama na kanyang ipinadala sa sanlibutan at nagkatawang tao. At ang kanyang sinabihan na siya ay magtatag, wala pong iba kundi ang isa sa kanyang naging
apostolis na si Apostol Pedro. Kung natin pong mapapansin, dito po may salitang iglesia na binanggit. Mga ka-journey, ito pong salitang iglesia mula sa salitang Grego na eklesia, na ito ay nangangahulugang mga tinawag, mga ka-journey. Mga tinawag. Kaya, ang tanong ngayon, bilang tagapagtatag ng kanyang sariling iglesia, na wala pong iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos Ama na nagkatawang tao, naumpisahan o nakapag-umpisa na ba siyang tumawag ng kanyang mga hinirang? Kung atin pong babalikan ang kanyang pag-umpisa sa pangangaral, sa Lucas 3:23, ganito po ang ating malinaw na mabasa. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak, ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli. So, sa pahayag na ito, mga ka-journey, malinaw na ang bugtong na anak ng Diyos po pala ay nag-umpisa sa kanyang pangangaral o pagtuturo sa taong 30. Ngayon, sa kanyang pag-umpisa sa pagturo o pangangaral, na may edad po siya na 30 sa Lucas 3:23. Mayroon na po ba siyang mga tinawag? Mayroon na po ba siyang mga tinawag? Sa Mateo 10:1-2, ganito po ang ating malinaw na mabasa. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng mga sarit-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. 2. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol na ito ay unay si Simon na tinawag na Pedro at si Andres at ang kanyang kapatid na si Santiago at anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. So dito po malinaw, mga ka-journey, sa pag-umpisang pagturo ng bugtong na anak ng Diyos sa edad na 30, ay mayroon na po siyang at tinawag, na ang kanyang mga tinawag na ito ang kanyang iglesia. Ang kanyang mga tinawag ay ang kanyang mga hinirang na mga apostolis na naging kanyang unang mga alagad. So, dito, ating napag-alaman at maunawaan ng lubos sa pag-umpisa sa pagturo ng bugtong na anak ng Diyos sa edad na 30 o 30 anno Domini. Dito na po nag-umpisa o dito na po nagkaroon ng kanyang mga tinawag na siyang kanyang iglesia. So, ibig sabihin, sa 30 anno Domini pa lang po, 30 anno Domini, ay talagang naumpisahan ng bugtong na anak ng Diyos ang kanyang iglesia o ang kanyang mga tinawag na hinirang sa lungsod ng Jerusalem sa bansang Israel, mga ka-journey. Kaya kung may mga simbahan na magsasabi o mangangaral na ang iglesyang tatag ng Panginoon ay
na itatag ito sa 33 Anno Domini, yan po ay nagpapatunay na ang simbahang iyan o ang iglesyang iyan ay hindi ang iglesyang tatag ng Panginoon. Ang mga alagad na iyan ay hindi ang mga tunay na hirang na alagad ng Panginoon na kanyang tinawag. Sapagkat ang tunay na mga hirang na alagad ng Panginoon na kanyang tinawag, sa 30 Anno Domini pa lang po ay nag-umpisa na at naitatag na po, mga ka-journey. Batay sa kanyang edad sa Lucas 3:23 na kung saan kanyang inumpisahan ang pagturo, pangangaral, at pagtawag sa kanyang mga hirang na alagad. At ang kanyang naging unang hirang na mga alagad ay wala pong iba kundi ang kanyang mga naging hirang na 12 apostolis. At isa na nga po dito ay si Apostol Pedro. Ngayon, mga ka-journey, yamang nag-umpisa pala ang iglesia o ang mga tinawag na hirang na alagad ng Diyos sa taong 30 Anno Domini sa lungsod ng Jerusalem sa bansang Israel. Ang tanong natin ngayon, ang kanyang iglesyang ito po ba na kanyang mga tinawag na hirang na alagad, nananatili pa po ba ito sa bansang Israel? Ito po ba ay nananatili at mananatili sa bansang Israel? Yan po ang isa sa mga tanong na kailangan nating mabigyang linaw bilang mananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat batay sa ating mga napakinggang mga ngaral na nasa iba't ibang simbahan, para po sa kanila, ang iglesia o simbahang tatag ng Panginoon na kung saan naroon ang kanyang mga tinawag na hirang na alagad ay nanatili sa lungsod ng Jerusalem sa bansang Israel. Kaya upang malaman natin kung ano talaga ang katotohanan sa kanilang naging pahayag at batay rin sa ating naging tanong ngayon, kung ito ba'y nanatili o manatili sa lungsod ng Jerusalem sa bansang Israel, una po nating basahin ang nakasulat sa Mateo 23:37 hanggang 38, na kung saan sa pahayag na ito, ang personal po na nagsalita ay wala pong iba, ang tagapagtatag ng kanyang sariling iglesia o ang personal na tumawag sa kanyang mga hirang na alagad. Wala pong iba, ang bugtong na anak ng Diyos Ama. Ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey, sa Mateo 23:37 hanggang 38. Sabi po dito, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kaniya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, nagaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo
38. Narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Ito po yung malinaw na ating nabasa sa Mateo 23:37-38, na kung saan ang personal po na nagsalita nito ay ang bugtong na anak ng Diyos Ama na nagkatawang tao sa unang siglo. Na kung saan, kung inyo pong mapapansin, binanggit po ang lungsod ng Jerusalem na kung saan naroon po ang mga tinawag na hirang na alagad ng Panginoon o ang kanyang iglesia. Na sinabi ng Panginoon, makailang inibig niyang tipunin ang mga anak nito, na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Subalit ayaw pa rin po nila. Kaya idiniklara po ng Panginoon sa 38, narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Sa 38, mga ka-journey, kung inyo pong mapapansin, may salitang bahay na binanggit. Ito pong salitang bahay, kung atin pong babasahin ang unang Timoteo 3:15, ito po ay tumutukoy sa iglesia o sa mga tinawag na hirang na alagad ng Panginoon. Ganito po ang ating malinaw na mabasa sa unang Timoteo 3:15. Ngunit, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So dito po sa unang Timoteo 3:15, ang salitang bahay ay tumutukoy sa iglesyang tatag ng Panginoon. Tumutukoy sa kanyang mga tinawag na hirang na alagad. Na kung saan ang iglesia o ang kanyang mga tinawag na ito ay nasa lungsod ng Jerusalem sa bansang Israel. Kaya kung babalikan po natin ang Mateo 23:38, nang sinabi ng Panginoon, narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak, ito ay nangangahulugan na ang pagkatinawag na hirang na alagad sa mga mananampalatayang nasa lungsod ng Jerusalem, na siyang kanyang naging iglesia sa bansang Israel, ay mawawasak po, mga ka-journey. Ibig sabihin, mawawala po doon, mga ka-journey. Sapagkat sa unang siglo, wala pong ibang iglesyang na itatag kundi ang iglesia lang ng bugtong na anak ng Diyos sa lungsod ng Jerusalem. Maliban sa mga mga templo po doon. Pero pagka ang iglesia ang ating pag-uusapan sa lungsod ng Jerusalem, sa mga panahong iyon, ang iglesia lang po ng Panginoon ang siyang naroon. Subalit, batay na rin po sa kanyang pahayag, ito ay iiwan sa kanilang wasak, mga ka-journey. Kaya ang mga pahayag na ito ay malinaw.
Nasa tanong natin kanina, na ang iglesia o mga tinawag na hirang na alagad ng Panginoon ay nananatili pa ba o mananatili ba sa bansang Israel? Ang sagot po ay hindi. Bakit? Sapagkat ito ay iniwang wasak. Sino ang nagsabi? Ang Panginoon. Kaya sa mga nag-aakala o sa mga nagtuturo na ang iglesyang tatag ng Panginoon na kanyang naumpisahan sa 30 Anno Domini ay nananatili at mananatili pa doon hanggang ngayon, yan po ay isang maling pag-aakala o maling pagtuturo. Sapagkat dito po'y malinaw na mismo ang tagapagtatag ng kanyang sariling iglesia, ang tagapagtawag ng kanyang sariling mga hirang na alagad, ang siyang nagsabi na sa lungsod ng Jerusalem magkakaroon ng pagkawasak sa kanilang bahay, na ang bahay na ito'y tumutukoy sa simbahan o sa iglesia. Ngayon, para po sa karagdagan, yamang nawasak, idineklara ng Panginoon ang iglesia o bahay sa lungsod ng Jerusalem sa bansang Israel. Ano pa ang karagdagang katibayan na ito nga ay talagang aalisin na doon? Sa Mateo 21:43, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Dito po sa pahayag na ito, malinaw na may salitang kaharian na siyang ginamit. Kung pag-aaralan natin ng maigi ang kaharian ng Diyos, ito po ay mayroong tatlong pangunahing elemento. Una, yung hari na siyang tagapagtatag ng kanyang kaharian. Pangalawa, yung kanyang mga tinawag na hirang na alagad na kanyang pinaghaharian. At pangatlo po, ang bunga ng kanyang kaharian. At ang tatlong elementong ito, hari, kanyang mga tinawag na mga hirang na alagad, at ang bunga, makikita po natin ito mismo sa kanyang simbahang tatag. Na siya ang namumuno, siya ang naghahari, at yung kanyang mga tinawag na hirang na alagad, ang kanyang pinagharian, at yung kanyang mga tinawag o iglesia na kanyang pinaghaharian o pinamumunuan, ang siya ring magpapakita sa bunga ng kanyang kaharian. Kaya kung babalikan po natin ang Mateo 21:43, nang sinabi ng Panginoon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ito ay nangangahulugan na mismo ang hari, ang Diyos, na siyang tagapagtatag ng kanyang kaharian at ang kanyang mga pinaghaharian na tagasunod na kanyang mga tinawag na hirang na alagad, at ang bunga ng kanyang kaharian ay mawawala sa bansang Israel.
mawawala sa bansang Israel. Ibig sabihin, ito ay mapuputol na po. Pag wala na, putol sa bansang Israel. At ang mangyari, yamang ito ay maputol na sa bansang Israel at mawala na doon, batay na rin po sa kanyang payag, ililipat sa isang bansang nagkakabunga sa mga bunga nito. At kung inyo pong mapapansin, ang salitang ginamit po dito ay isang nakasulat sa singular form, isang bansa. So hindi po maraming bansa ang lilipatan, isang bansa. At kung atin pong susuriin, saliksikin ng maigi, itong bansang Israel na sana'y pinagharian ng Diyos, na kung saan naroon po ang kanyang mga hirang na alagad na kanyang mga tinawag, ang bansang ito po ay may sariling gobyerno, mayroong geographical area, mayroong teritoryo, at mayroon pong sariling wika. Yan po ang kalagayan ng Israel. Kaya nang sinabi ng Panginoon na ililipat niya ang kanyang kaharian sa isang bansang nagkakabunga sa mga bunga nito, malinaw na ang paglilipatan ng Panginoon sa kanyang kaharian, na kung saan doon na naman ang bansang iyon naman ang magiging sentro na kanyang paghaharian, mga kajorne, ay mayroon din pong isang bansa na mayroon pong sariling gobyerno, mayroong geographical area, mayroon pong sariling teritoryo at sariling wika. Kasi kung sasaliksikin naman talaga natin ng maigi, simula lumang tipan hanggang bagong tipan, isang bansa lang talaga ang laging ginagamit ng Panginoon na kanyang ginawang sentro ng kanyang paghaharian. Isang bansa lang talaga ang kanyang pinili o hinirang para doon ang bansang iyan ang siyang maging sentro na kanyang paghaharian. Ang bansang iyan, nariyan ang kanyang mga tinawag na hirang na alagad na kanyang pinili, na kanyang gagamitin upang maipalaganap ang kanyang mga layunin, ang kanyang mga plano sa sanlibutan ito para maipabatid o paalam sa buong daigdig, mga kadyon. Isa lang talagang bansa, hindi po maraming bansa. Kaya sa Mateo 21:43, kasabay sa pagsabi ng Panginoon na aalisin ang kanyang kaharian sa bansang Israel at ililipat sa bansang na nagkakabunga nito, ito'y malinaw na kasabay din po ito sa pagkawasak ng kanyang iglesia o ng kanyang mga tinawag na hirang na alagad sa bansang Israel. Kasi itong kaharian na kanyang pinaghaharian, makita din ito sa kanyang iglesia. Na siya rin ang namumuno, siya ang hari, naroon din ang kanyang mga tinawag na hirang na alagad, at naroon din ang bunga na makikita sa kanyang simbahan mismo. At ngayon naman po, sa panahon natin ngayon, atin pong susuriin sa aktual na pamumuhay sa bansang Israel,
atin po talagang atin po talagang mapag-alaman. Una, isa sa mga pangunahing elemento ng kanyang kaharian, yung kanyang bunga. Hindi na natin yan makita ngayon sa bansang Israel. Yung bunga ng kanyang kaharian, wala na po yan doon ngayon sa bansang Israel. Kita naman natin, kahit hindi pa tayo nakapunta sa bansang Israel, pero through social media, through internet, atin nang makikita, YouTube, atin nang makikita ang mga balita na nagaganap sa bansang Israel na talagang yung bunga ng kanyang kaharian na kung saan yung pag-ibig talaga, pagmamahalan, pagre-respetuhan, wala na po sa bansang Israel. Wala. Kasalungat na po yung bunga doon sa bunga ng kaharian ng Diyos. Kaya isa yan sa mga ebidensya na talagang naputol na, nawasak na, nawala na talaga doon sa bansang Israel ang kanyang kaharian, ang kanyang iglesia na kanyang pinaghaharian. Lalong-lalo na yung kanyang mga tinawag na hirang, walang-wala na doon kasi kung nasaan naroon yung kanyang mga tinawag na hirang na alagad, nasaan naroon yung kanyang iglesia, doon din natin yan makikita yung bunga ng kanyang kaharian na kanyang pinaghaharian. Kaya wala na doon sa bansang Israel. Kaya yan isa sa mga nagpapatibay sa ating paniniwala at pananampalataya. Batay na rin po sa mga hula na personal na inihayag ng bugtong na anak ng Diyos na talagang inalis na ng Diyos ang kanyang iglesyang tatag sa bansang Israel. Inalis na. Kasi sa mga pag-uugali ngayon, mga gawain ngayon ng mga Israelita ngayon doon sa bansang Israel, kahit may mga mananampalataya doon, subalit yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga pag-uugali, kasalungat sa mga aral ng Panginoon, mga kajourney. At hindi na din po natin nakita yung bunga ng kaharian ng Diyos sa bansang Israel. Wala na. At para po sa karagdagan pang ebidensya na nito palang pag-alis ng Diyos ng kanyang iglesia na itinatag sa bansang Israel na kanyang pinaghaharian, batay sa kanilang pag-uusap ng kanyang mga alagad sa kanyang muling pagkabuhay, nang sila ay nagtanong sa kanya, atin pong mapag-alaman at mauunawaan ang isang uri ng katotohanan na siya rin po pala ang magtatag nito muli. Gawa 1:6 atin pong basahin, mga kajourney. Ganito po ang ating malinaw na mabasa sa Gawa 1:6. Ang pag-uusap na ito ay sa pagitan ng Diyos nang siya ay muli nang nabuhay bilang bugtong na anak ng Diyos Ama na nagkatawang tao at ang kanyang mga alagad. Na kung saan nagkaroon ng isang tanong ang kanyang mga alagad. Ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga kajourney. Gawa 1:6, tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipo na. Nangagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? So, batay sa tanong ng mga apostoles, sa kanyang muling pagkabuhay nang sila ay nag-uusap, mga kajourney, isa sa uli baga ng Diyos ang kaharian ng Israel sa panahong iyon. Bakit una?
Bakit ito na itanong ng mga apostoles? Naitanong ito ng mga apostoles sapagkat napauna ng sinabi o inihayag ng Diyos na sa Mateo 21:43, kukunin niya ang kanyang kaharian sa bansang Israel. Kaya naitanong ito ng mga apostoles sa kanyang muling pagkabuhay na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Isasauli mo baga? So, ibig sabihin, batay sa tanong, sa pag-alis ng Diyos sa kanyang kaharian sa bansang Israel at sa paglipat nito sa isang bansang nagkakabunga, sa mga bunga nito, siya pa rin po pala ang magsasauli o magtatag nito muli. At kailanmay hindi po niya ibinigay ang kapangyarihan sa pagtatag nito muli o sa pagsasauli nitong kaharian na ito sa paglipat niya sa kaharian ito sa isang bansa na nagkabunga sa mga bunga nito sa kanyang mga apostol. Hindi po pala, hindi niya ibinigay sa kanila ang kapangyarihan, ang otoridad sa pagtatag nito muli sa isang bansa na kanyang paglilipatan. Kundi, malinaw, batay sa tanong ng mga apostoles, isasauli mo baga? So, ibig sabihin, siya pa rin po ang magtatag nito muli. At kung ating ipagpapatuloy ang pagbabasa sa Gawa 1:7-8, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. At sinabi, 7, niya sa kanila, ang nagsabi, ang Panginoon na po, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamalan. So dito'y malinaw, maging ang mga apostolis ay hindi ukol sa kanila ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamalan. So hindi nila alam kung anong panahon maitatag ito muli. Itong pinaghaharian ng Diyos na kanyang iglesyang inalis sa bansang Israel. Hindi, walang kaalam-alam yung mga apostoles. Bagkus sinabihan sila, 8, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. So yun ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Makatanggap sila ng kapangyarihan pagdating sa kanila ng Espiritu Santo at sila'y magiging saksi mula Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. So ibig sabihin, magiging saksi sila. Ipangaral nila, ituturo nila ang isa sa mga pinakamabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos na wala pong iba kundi ang Mesiyas, ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao sa unang siglo sa bansang Israel. Na sana'y inumpisahan niyang
tumawag ng kanyang mga hirang na alagad sa 30 Anno Domini sa bansang Israel na kanyang pinaghaharian. Subalit, nang dahil sa pagiging suwail ng mga tao doon, ay idiniklara ng Diyos na ito ay iiwan sa kanilang wasak at aalisin sa bansang Israel ang kanyang kaharian. At ito'y kanyang ililipat sa isang bansang nagkakagbunga. Ngayon, marahil kayong mga kaibayong simbahan ngayon, kung ito'y inyong mapakinggan, baka papasok sa inyong pag-iisip na kung ito ay nawala na, naputol na sa bansang Israel, nasaan na ito ngayon at kailan ito mangyayari? Baka yan ang magiging isa sa inyong mga katanungan, mga ka-journey. Atin po yung bigyang linaw para lubos nating mauunawaan ang mga nagiging plano ng Diyos batay sa mga pahayag niya bilang mga hula na nakasulat sa banal na kasulatan, partikularmente sa Bagong Tipan. Kailan at nasaan? Sa Mikiyas 4:1, mga ka-journey, may isang hula po dito na kung saan ganito po ang ating malinaw na mabasa. Mikiyas 4:1. Ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at mga tao'y paroroon sa kanya. Isang uri ng hula na inihayag ni Propeta Mikiyas na kung inyo pong mapapansin, may salitang bahay pa rin po na binanggit dito. Bahay ng Panginoon na matatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at mga tao'y paroroon sa kanya. Alalahanin po natin na ang salitang bahay sa unang Timoteo 3:15, ito ay tumutukoy sa kanyang iglesia o sa kanyang mga hirang na alagad na kanyang tinawag. So, ibig sabihin, nakasama sa plano ng Diyos na sa huling mga araw, mga ka-journey, ay mangyayari ang pagtatag ng kanyang iglesia o bahay sa taluktok ng mga bundok at matataas na mga burol at ang mga tao'y paroroon. Huling mga araw. So dito po hindi sinabi na unang siglo, huling araw po talaga. Alalahanin po natin itong mga panahon natin ngayon ay nasa mga huling araw na po tayo, mga ka-journey. Ngayon, maliban dito sa Mikiyas 4:1 na may hula na ang Panginoon o may plano na ang Panginoon na magkaroon ng pagtatag ng kanyang bahay o iglesia sa huling mga araw sa taluktok na mga bundok, sa matataas na mga burol at ang mga tao'y paroroon sa kanya. Sa Isaias 24:15, mayroon na rin pong plano ang Diyos na inihayag. Isaias 24:15, ganito po ang ating malinaw na mabasa.
Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. So sa Isaiah 24:15, inihayag ng Diyos kay Propeta Isaias na magkakaroon ng pagluluwalhati sa pangalan ng Diyos sa bandang silanganan, sa mga pulo ng dagat. So dito'y malinaw na sa pagbanggit na luluhatiin ang pangalan ng Diyos sa mga pulo ng dagat, ito ay nangangahulugan na ang lugar o bansang ito ay existido na po. Existido na po ang lugar na ito, ang bansang ito. Kasi naihayag ng Diyos kay Propeta Isaias na luluhatiin siya sa bandang silanganan ang kanyang pangalan sa mga pulo ng dagat. So ibig sabihin, ang lugar o ang bansang ito'y existido na. Na ang bansang ito na mayroong mga pulo ng mga dagat ay magkakaroon ng pagluluhati sa Panginoon. Ngayon, kung titingnan po natin sa ating globo, mga ka-journey, sa bandang silanganan na mayroong mga pulo ng mga dagat, wala pong ibang maraming mga mananampalataya, wala pong ibang bansa na mayroong maraming mga mananampalataya na nagsisipagluwalhati sa pangalan ng Panginoon, kundi ito lang pong bansang Pilipinas. At atin pong alalahanin sa kasaysayan ng ating bansa. Bago pa man ito pinangalanan na Pilipinas, around 15th century, mga ka-journey, existido na po ang bansang ito na mayroon pong mga pulo ng mga dagat. At sa maliban na ito ay existido na po, mayroon na rin pong mga tao ditong mananampalataya sa Panginoon na lumalhati sa kanyang pangalan, at yan po ay walang iba kundi ang amin pong tribong Subanin na lumalhati sa pangalan ng Panginoon. Sa wikang Subanin, ulay apo gumulang, ang pangalan ng Diyos Ama at ang pangalan ng bugtong na anak ng Diyos Ama, Diwata o Puso Diwata. So dito po'y naisakatuparan ang plano ng Diyos sa Isaiah 24:15 na magkakaroon ng pagluluwalhati sa kanya sa bandang silanganan, natatawag sa kanyang pangalan sa isang lugar o bansa na mayroong mga pulo ng mga dagat. Ito pong bansang ating pinakamamahal, ang bansang Pilipinas, mga ka-journey. At para po sa katuparan sa Mikeas 4:1 na magkakaroon ng pagtatag ng bahay ng Panginoon sa mga bundok na siyang kanyang iglesia sa matataas na mga burol at ang mga tao'y paroroon, dito din po na sa katuparan 1957 nitong mga huling mga araw. Nabatay sa pahayag ng Panginoon na ang mga tao'y paroroon sa Kanya. Ito po ay lubos o ganap na naisakatuparan na nangyari sa 1957 sa pagkaumpisang pagtatag o pagkatawag ng mga hirang na alagad na ito dito sa bansang Pilipinas. Na ang mga tao'y pumaroon sa Kanya. Hindi po niya pinangaralan
ng kanyang mga salita batay sa Biblia, bagkus ang mga tao'y pumaroon sa kanya sa pamamagitan din po ng Espiritu Santo. Kung atin pong babasahin ang Isaiah 34:16, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang Espiritu. Ito po ay naisakatuparan nitong mga huling araw sa ito ng umpisang na-establisar o naitatag talaga ang simbahang ito. Dito po sa bansang Pilipinas, ang hirang na bayan na iligtas at naipanumbalik. Na ang pagkatatag po na ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos nitong mga huling araw, at ang nagtatag po mismo ay wala pong iba kundi ang ating mahal na Panginoon na nasa kanyang sariling bagong pangalan na po, ang ating mahal na punong ministro, Santo Papa Paulino Unggoy Zamora Agapay. Kaya mga ka-journey, batay sa ating mga sinaliksik na mga salita ng Diyos, lalo na patungkol po sa kanyang mga hula na nakasulat sa banal na kasulatan, partikularmente sa Bagong Tipan, na siyang ating naging katibayan upang ating mapatunayan na inalis ng Diyos ang kanyang iglesyang tatag sa bansang Israel na kanyang pinaghaharian. At ito ay ganap na naisakatuparan nitong mga huling araw dito sa bansang Pilipinas, na kung saan narito po ang kanyang hirang na mga alagad o hirang na bayan na iligtas at naipanumbalik. Na narito din po sa simbahang ito inyong makita, mapakinggan, mararamdaman ang bunga ng kanyang kaharian na dati nasa bansang Israel. Subalit sa kahaba-haba ng panahon, ito ay nawala at naputol na. At ngayon po nitong mga huling araw, dito na po ninyo makita natin, mapakinggan sa bansang Pilipinas, dito sa kanyang simbahang tatag, ang hinirang na bayan na iligtas at naipanumbalik. Sa pamamagitan na po ng kanyang sariling bagong pangalan, ang ating mahal na punong ministro, Santo Papa Paulino Unggoy Zamora Agapay. Mga ka-journey, sa live natin ito, hanggang dito na lang po muna tayo. At ang ating tanong sa ating papremyo, napakadali at napakasimple lang po nito mga ka-journey, kaya't ihanda po ninyo ang inyong mga cellphone. Ang tanong, what is the primary religion of the Philippines? Ulitin ko po ang ating tanong, what is the primary religion of the Philippines? Ang inyong pong sagot, ipadala po ninyo sa numero 0909564247. At asa ngayon, hanggang dito na lang po muna tayo. At atin pong pinasasalamatan ang ating mga gilyong mga kapatid at taga-subaybay nitong ating Facebook page, Journey to True Religion. Sister Liseli Pitulan Agapay watching, Ginelyn Anggag Yuag watching, Nana Dailinda Agapay. Purihin natin ang dakilang Diyos at ang kanyang sariling bagong pangalan, Saint Pope Paulino Unggoy Zamora Agapay. Revelation 3:12, Isaiah 62:2, John 10:14, Isaiah 52:6,
John 15:26-27, John 14:16-17-21, John 16:13. Amen. And also Brother King Arcel watching, and Kashmir Lumansi watching, and Nana Delinda watching, and Journey to True Religion sends stars to let this creator know you like this their content. And of course, for those who are not yet follow to this Facebook page, Journey to True Religion, please follow, like, and share. And also to our YouTube channel, Journey to True Religion. As of now, hanggang dito na lang po muna tayo. Maligayang bati at napaka mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-journey.